Nais kumiyaya ang kabuti ng Diyos sa buhay namin, aking pamilya. Praise the Lord. Alam niyo po kapatid, ang patutulong ko sa inyo ngayon, nung kabago-bago po ako Kristiyano, meron po akong inborn dito sa kaliwang mata. Si Brother Noel Tulaco po, alam niya, may bubula ko ito. Praise God. Ako po, nung wala ko nandito sa ating Panginoon, mula pa noong 1993, kasalukuyan 2024, ako po ay kainilinitin ko noon. Wala po akong pinupunta ng hindi crusade ng Panginoon noon. Araw, gabi, ulan, palagi po ako dyan kasama po si Pastor Jonas. Nakikita ko po ang binigay ng kagalingan ng Diyos sa aking kaliwang mata. Malaki po ang bulo ito. Totoo po ito. Pero nung nabasa ko po ang Biblia, nung ang isang babae yung dumadanas ng 2 taon, nahawakan lang ang laylayan ng Panginoon, ito ay binigay ng kagalingan ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Doon po ako nakikita rin nung nagkaroon po ng crusade ng ating pastor, si Pastor Dagusman noon, ang ginagawa ng Diyos. Nakita ko po totoo, ang aking mata, ang lumpo ay pinaralan ng Diyos. Doon po ako nagtiwalang lubos sa aking pananampalataya. Sabi ko, balang araw, ista nito, pagkagagrabo nito, pagkagalingan ng Diyos, kapatid. Doon po ako yung umuwi sa aming barangay, doon po sa Barrio San Pablo, sabi po nila sa akin, pare, sabi nila, Brad, sabi nila, pinakakarang ba yung mata mo? Sabi ko, no. Si Lord ang nagpagaling sa akin. Doon po ako naniniwala. Pag hindi ko lang magtiwala sa Diyos, wala po imposible sa Kanya, kapatid. Sino po sa inyo, magtiwala lang sa ating Panginoon. Wala po imposible sa Kanya. Kaya po hanggang ngayon, nagpapasalamat sa Diyos, hindi po ko nagsasawang nagpapatuto sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa aking buhay. Hanggang po nagkapamilya ko, binigyan pattern sa akin si Sister Mirna, salamat kay God. Noon po talagang wala na ang plano ng asawa, magpunta na lang ako sa church. Pero sabi ko sa Panginoon, parang nagkakasala ko kung sino ang bibigay ko sa akin. Thank you, Lord. Sabi ko, yun po. Ipinagkalawin ko sa akin si Sister Mirna, nagkaroon po kami sa anak, si Brother Alvena. Kaya ako, galang-gala, bilang isang Kristiyano, akala ko na talaga, wala na po talagang balak mag-asawa, kapatid. Pero salamat sa Diyos, siya po ay napakabuti sa buhay ko. Ang napakasawa ko, mga puta ko, hindi talagang nakapag-aral. Binigyan ko isang ng asawang isang tapos sa pag-aaral. Hindi yung kabuti Diyos Panginoon. Hindi yung kabuti. Pagkatapos ko ngayon kasalukuyan, ang hirap ng buhay ko noon. Bata ko yun ako. Sinasakay ko sa bisikleta yung para makapagdalag sa eskwela. Totoo po ito. Napakahirap po ng buhay namin kung nandito po kami sa Pilipinas. Yung po alam ni Pastor Jun. Pag pumunta po si Pastor Jun sa aming tahanan, alam niyo po, binigyan po ng anak ko ng 20 pesos. Kaya sabi ko, Lord, thankful. Pero ngayon po, binigyan ng biyaya ng Diyos. Why na, bakit hindi mo yung pagkaloob ang kailangan ng bawat isa? Kaya pinagpapasalamat sa Diyos sa oras dito, kapatid. Hindi ko akalain na dumating ako sa ganitong punto. Dahil ako isang taong makasalanan, tumakoy sibilang sa ibabaw ng mundo ko. Para salamat sa Diyos, ako sa isang pinili niya. Para makasama ko, wala akong ibang ginagawa ngayon gusto ko. Hanggang mamamatay ako, pupunta ko sa kanya ng Diyos, kapatid. Ito po ang mundo. Kaya wala akong ginawa nung kami nagbakasyon. Why not? Lahat hindi magpapapunta sa lang ng kasyalan. Para wala ako ng gawin na pinupuntahan ko, kapatid. Dahil ang aking misyon, dito lang, kapatid. Kaya ako hindi ko nagsasawa ng papasalamat sa Diyos para makita niyo kung paano mabuhay ng isang Kristiyano. Alam mo mga kapatid, sino man sa atin dumaranas ng pagsubok? Kung pastor yaman, kung magagawa na, babae na lalaki, daranas tayo ng pagsubok. Pero huwag mo natin i-entertain yan. Yan po ay dadahan lang. Ang entertain po natin sa ating buhay, kung ano ang kalooban
namin doon, siya po ay mag-board exam bilang isang nurse. Ako po'y humingi na ang tulong sa pag-pray sa akin sa anak. Sana po makamtan niya sa kanyang pag-board exam. Siya po ay isang pumasa bilang isang nurse doon sa Guam, USA. Kaya salamat po maraming sa apo ito ang iniling po sa inyo mga kapatid. Ang gawin po natin sa ating puso ay pagmamahal. Yun po ang tinuturo ng Bible.